It's alive! Alright. So mayroon tayong gagawin dito mga katropa na MIUI 125. Yung problema ng motor ni boss, hindi umaandar. Tapos meron ditong isang NMAX na version 2. Yung problema niya, nagkakaroon ng check engine pero umaandar naman. Wala naman siyang problemang iba, maliban lamang sa check engine. So sa NMAX version 2 mga katropa, meron tayo kasing check engine na lumalabas dyan, pero hindi nagkakaproblema yung ating mga sensor. Pero pabalik-balik yung kanyang problema. Ano yung dahilan? Yung kanyang IAC. Nagkakaroon ng malfunction doon sa IAC niya, kaya pabalik-balik yung problema ng inyong motor o pabalik-balik yung check engine. So kadalasan, pinabubura lang to sa kasa or sa mga nagbubura ng check engine, pero maglaon, mga ilang buwan, babalik uli. Kasi nga nagkakaroon ng abnormal doon sa ISC natin. Pinakamagandang gawin para hindi na lumitaw yung ating check engine, i-reprogram natin yung kanyang computer box. Tapos dito naman MIUI 125, hinatak na ba to, Dex? Hinatak na? Ha? Ay, pinahatak niya. Ano nangyari dito, sir? Ayaw umandar mo. Ano yun? Ginagamit mo, tumirik? Oo, tapos hindi na makakandar. Bigla siyang tumirik. Tapos ngayon, hindi na umandar. Ilang araw na? Nakatagal na uyan kuya ko kasi iniwan ko sa bahay. Ako na dito sa bahay. Tapos nung pagbalik ko, galing trabaho, dito ko na. Hinatak nyo na dito. Okay. So, gamit-gamit ni boss mga katropa, yung motor niya, bigla na lang tumirik at ngayon tinambak niya. Ngayon, pinahatak niya sa atin para ipagawa at ipacheck. So, subukan muna natin isusi kung ano yung meron sa motor ni boss. Kung meron siyang check engine. Wala naman. Push button natin. So malakas naman yung battery ni boss mga katropa pero ayaw umandar. So sa video nito mga katropa, ituturo ko sa inyo kung paano i-troubleshoot yung ganitong klaseng problema. Kung sakaling tumirik ang inyong motor, bigla lang hindi umandar, at least alam nyo na ang inyong gagawin. So tatlo yung bagay na i-check natin dito para mapaganan natin yung motor ni boss. Una, yung compression. Pangalawa, kuryente. Pangatlo, yung kanyang gas. Yung tatlong yun, napaka-importante na hindi dapat nawala at dapat kompleto sa ating motor para umandar yung ating motor. Mga katropa, papalo naman ang ating Facebook page, Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen. Kung gusto nyo namang magpagawa sa akin ng personal sa pagwawiring, isearch nyo sa inyong Google Map ang Jad Allen Motorcycle Electrical Shop, Lingayen, Pangasinan. So ito na yung motor ni boss mga katropa. Ang unang i-check natin dito, titignan natin kung mayroong kuryenteng lumalabas sa kanyang ignition coil dito. So ang gagawin natin, aalisin natin yung kanyang spark plug cap, tapos itututok natin sa body ground yung kanyang ignition coil habang pinupush button o tinatadyakan. So isusin natin. Gentle, pa-push button ha. Sasabihin ko sa iyo kung push button mo. Tignan natin kung mayroong kuryenteng lalabas. Fire in the hole. Oops. Isa pa. Okay. So walang kuryenteng lumalabas mga katropa, kaya hindi umaandar yung motor ni boss, kaya bigla na lang tumirik habang ginagamit niya. So isusolve muna natin yung kuryente. Ngayon kung napalabas natin yung kuryente, hindi pa rin umaandar, i-check natin yung compression. Kung good naman yung kanyang compression, i-check natin yung kanyang daloy ng gasolina kung okay ba o hindi. Pero sa ngayon, yung problema ng motor ay walang kuryente, kaya isusolve muna natin kung bakit walang kuryente. Sa MIUI 125 mga katropa, kapag walang kuryente, ang una kong ginagawa kaagad, tinitignan ko yung resistant ng pulser. So dito sa bandang dulo ng ating motor or sa bandang gitna ng ating motor, hanapin nyo lamang yung socket dito na mayroong blue-white at mayroong red-white. So ang gagawin natin dyan, aalisin natin yung socket na yan. Ito yung socket ng ating pulser o yung tinatawag nating pick-up coil. Yung dito siya galing sa tapat ng ating magneto. Siya yung nagtitrigger ng ating computer box para magkaroon ng kuryente. Siya yung signal. Gagamitan natin ito ng multitester. I-check natin kung nasa tamang resistant pa o nasa tamang reading pa yung ating pulser. Kasi kapag drop na yung kanyang reading o kaya sobrang taas na yung kanyang reading, hindi rin talaga magpuproduce ng kuryente at titirik yung ating motor.
motor. Para ma-check natin yung resistant ng ating pulser, gagamit tayo dito ng multi-tester. So ito yung kadalasang ginagamit ko mga katropa na multi-tester. Pero sa ngayon, ito muna yung gagamitin ko. Ito kasi yung common na ginagamit ng ating kapwa mekaniko. So kung gusto nyo bumili pala mga katropa ng ganitong klaseng multi-tester, ito o kaya ito, iiwan ko na lang yung link sa baba ng ating video description para ma-redirect kayo sa legit na nagbebenta ng ganitong klaseng multi-tester. Okay din tong brand ng Bisguard, matibay din at accurate din yung kanyang reading. At ito ginagamit ko naman kapag nagre-repair ako ng EBS o kaya nagre-repair ako ng blue screen at kahit ano pang mga electronics na nire-repair ko. Pero sa ngayon, ito muna yung gagamitin natin. So dito sa ating multi-tester, meron kayong makikita ang 200 ohms, 2000 ohms, 20k ohms, 200k ohms at 20,000k ohms. Pero isisit natin itong ating multi-tester sa 2000 ohms. Pigitin natin dyan, iset natin sa 2000 ohms. Tapos iti-tester natin itong ating wire ng pulser. Dapat ang makuha natin na reading ay 140 to 280. Hindi ka dapat lumagpas ng 300 ohms at syempre hindi ka rin bababa ng 100 ohms. So minsan dalawa yung sira ng ating pulser. Mataas ang reading. Ibig sabihin pumapalo na siya ng 1k ohms, masyadong mataas na yon. Or minsan wala siyang reading. Ibig sabihin nun sunog na yung kanyang coil or mayroong problema doon sa rewind ng ating pulser. So yung negative at positive probe ng ating multi-tester, ilalagay natin dito sa dalawang wire ng ating pulser. So hindi na importante rito kung saan mapupunta yung positive at negative, wala namang problema ito at walang polarity. So yung positive probe, ilalagay natin sa red-white ng ating pulser. Itusok natin dito. Tapos, yung negative probe, ilalagay natin dito sa white-blue ng wire ng ating pulser dito sa kabila. Ngayon, kapag tinusok ko yung negative probe sa white-blue, titignan natin yung reading kung mataas ba sa 300 ohms or mas mababa sa 100 ohms or walang reading. Iyon yung titignan natin. Okay? So, itusok natin. So kung mapapansin nyo mga katropa, nakatusok na yung ating dalawang probe sa dalawang wire ng ating pulser pero walang reading, hindi gumalaw yung ating multi-tester, hindi man lang siya nag-reading. Ang ibig sabihin niya may problema yung ating pulser at sunog na. So ang gagawin natin dito, magpapalit tayo ng bagong pulser at susubukan natin uling i-reading yung dalawang wire ng ating pulser. Papalitan na natin siya ng bagong pulser. Alisin na natin yung cover at kapag inalis yung cover, makikita nyo na dito yung ating pulser. So ito na mga katropa yung pulser ni boss, yung lumang pulser niya, pero napansin ko rito mayroon ng liha yung bawat trigger ng ating magneto at nililinis na pala nila ito. Nagbabaka sakali na baka lumabas yung kanyang kuryente, pero napaka-importante na mayroon kang ganito para malalaman mo kung sira na yung pulser, kasi minsan yung mga trigger kahit sobrang kalawang na yan, kahit kinakain na ng kalawang, gagana pa rin yung kanyang kuryente o lalabas pa rin yung kuryente basta okay yung ating pulser. So ipapalit natin dito mga katropa, ito hindi ito original na pulser pero ang tatak niya ay Ahamay. Ahamay ba ito? Ahamay. Hindi Yamaha. Ang tatak niya ay Ahamay. Ay Yamaha. Baliktad pala yung plastic natin. Yamaha pala. Kala ko Ahamay. So ipapalitan natin siya ng bago mga katropa at aalisin natin yung lumang pulser ni boss. Ito yung ipapalit natin. So ito na yung bagong pulser na pinalit natin mga katropa at ito yung lumang pulser na inalis natin. Ngayon subukan uli natin i-multitester itong dalawang wire ng ating pulser. Gamitan natin siya ng multitester. Kung kanina walang reading, ngayon subukan natin gamitan ng multitester. So ganun pa rin yung ating gagawin. Yung positive probe dito pa rin sa kabila sa red white at yung negative probe dito sa blue white. Dapat magkaroon na siya ng reading na hindi tataas ng 300 ohms. Lagyan natin yung negative probe. So yun mga katropa, kung mapapansin nyo 264 ohms yung ating reading, good na good, hindi siya lumagpas ng 300 ohms, napaka-kondisyon niya. Ngayon subukan na natin siyang ibalik sa dating socket niya at titignan natin kung may kuryente nang lalabas. Dex, paano nga pa starter ha? Tignan natin kung may kuryente na. Sasabihin ko sa yung starter mo ha, masakit to. Okay, fire in the hole. Iyon o. It's alive! Iyon o. Isa pa. Last. Sige. Iyon o. Alright. It's alive. Dex, ilagay mo to. Subukan natin paanda rin. So yun lang mga katropa, kung sakaling walang kuryente ang inyong MIUI 125, ang una nyong i-check yung resistant ng ating pulser. Kung sakaling good naman yung reading ng ating resistant ng pulser, walang problema. Pupunta kayo rito sa wire ng ating ignition coil. I-check nyo yung light brown kung napapasukan ng positive
at yung orange wire kung walang putol papunta doon sa computer box. Gagamitan nyo rin ng multitester. Okay na, nilagay mo na? Apo. Sige, bandarin mo. Yan o. It's alive! Alright! Buhay na buhay! Isa pa. It's alive! Alright. Boss, pulser lang, problema. So yun lang mga katropa kung paano i-troubleshoot gawin ang ganitong klaseng motor kung sakaling walang kuryente at biglang tumirik. Ganun lang yung mga possible na gagawin nyo para mapandar nyo ang inyong mga motor. So itong ginawa natin, isa lang ito sa sakit ng MIUI 125 kung sakaling hindi umaandar. Ngayon kung makaka-encounter ulit tayo ng iba pang problema ng MIUI 125, i-upload natin, gagawa natin ng video para makita nyo yung iba't ibang sakit ng MIUI 125 para kung sakaling ma-encounter nyo, at least alam nyo na ang inyong gagawin. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Sana tuwing nanonood kayo ng ating video, marami kayo natutunan, nagagamit nyo sa inyong panganap buhay o sa inyong pagdi-DIY. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat palagi sa pag-wiring.